Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Huh? Nagulat sila at mabilis na napalingon nang marinig ito ng lahat. Sa loob ng kadiliman, makikita ang malabong silhouette ng dalawang tao na papalapit sa kanilang tahanan. Ang isa sa kanila ay tila isang lalaki, habang ang isa naman ay parang isang tuta na may kumikinang ang berdeng mga mata nito. Sa oras na sumikat ang liwanag ng buwan sa dalawa, huminga ng malalim ang lahat nang mapagtanto nila ang taong iyon. Gerald Crawford. Paano siya nakalabas sa kulungan? Hindi ba nakoma siya, sabi ng isa sa mga moldel. Ano naman? Hindi ba maganda na alam na natin kung nasaan siya? Hindi natin kailangang mag-aksaya ng oras para lang hanapin siya. Mapahamak na sinabi ng isa pang miyembro ng pamilyang moldel. Bigla na lang bumukas ang pintuan ng main entrance habang nag-uusap ang lahat. Kaswal na naglakad si Gerald nang tinanong niya habang nakangiti, sa tingin ko nandito ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang moldel, tama ba? Nakangiti siya ngunit kinikilabutan ang lahat habang nakatingin sa kanya. Alam ng pamilyang moldel ang mukha ng taong napakasama kapag nakita nila ito. Parang masyado kayatang mayabang. Hindi ako naniniwala sa mga tsismis tungkol sa iyong kapangyarihan at kakayahan. Kaya itigil mo na ang pag-arte, habang ipinapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng bloodline ng pamilyang moldel, sigaw ng isang binata mula sa pamilyang moldel habang tumatakbo siya papunta kay Gerald para umatake. Pero bago pa man umabot ang kamao niya sa mukha ni Gerald, mabilis na itong hinawakan ni Gerald. Nanlamig sa kinatatayuan niya ang binata nang mapagtanto niyang hindi siya makagalaw. Isang segundo lamang ay biglang narinig ang malakas na kalabog. Ginamit ni Gerald ang palad niya para sampalin ang lalaki sa muka. Dahil sa malakas na puwersa, nabasag ang lahat ng buto ng lalaki, habang ang kanyang katawan ay mabilis na lumipad paatras. Ang mga bagay na nasa landas ay nahulog sa katawan ng binata hanggang sa wakas ay namatay ang lalaki nang bumagsak ang dingding sa dulong bahagi ng kwarto. Ano? Ang mga itsura nila ay nanginginig sa takot nang bigla na lamang silang umatras ng ilang hakbang. Hindi pala tsismis ang balitang ito. Si Gerald talaga ang pumatay sa lahat ng 8 miyembro ng pamilyang moldel sa Labuel Manor. Huminga ng malalim si Yash at sinabi, "Nakakahanga ka, Crawford. Parang marami ka talagang naranasan sa nakalipas na 1 taon. Pero ngayon pa lang ay sinasabihan na kitang kumalma ka at huwag kang magpadalos-dalos. Ituring ito bilang isang payo mula sa nakakatanda sayo. Sigurado ako na alam mo ang background ng pamilyang moldel. Sa tingin mo ba kaya mong umatake ng mag-isa sa aming pamilya? Lalo na't ikaw ang huling maasahan na heir ng pamilyang Crawford. Pinatay mo ang ilan sa mga tauhan ko ngayon. Hindi ka ba natatakot na malulungkot ang pamilya Crawford kung nalaman nila na ito ang ginagawa mo? Haha, sinasabi mo ba na may mangyayaring masama sa pamilya ko? Isang malaking peligro para sa aking pamilya ang pagkakaroon ng mga miyembro ng pamilyang moldel sa mundong ito. Gusto kong sabihin sa iyo na naghintay ako ng matagal na panahon para makapaghiganti sa pamilyang model. Oras na para gawin ko iyon, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti habang nakatingin siya sa lahat ng tao sa kwarto. Masyado kang arogante, Crawford. Inaamin ko na ikaw ay napakahusay at makapangyarihan, pero sana huwag mong kalimutan na may daan-daang mga master mula sa pamilyang moldel na nakatayo sa harapan mo ngayon. Imposibleng matatalo mo kaming lahat ng mag-isa. Sabi ni Yash. Kahit na sinabi niya iyon, alam ni Yash na hindi sila makakalaban kay Gerald. Ang tanging magagawa niya ay subukang pigilan si Gerald na pumatay ng iba pang miyembro ng kanyang kapamilya. May daan-daang mga master ng pamilyang moldel na nagtipon dito ngayon at hindi papayag si Yash na masayang ang lahat ng mga tao ng pagsasanay sa kanya ng head ng pamilya. Kailangan niyang pigilan si Gerald kahit ano pa ang mangyari. Wala akong pakialam kung ilan kayo. Tatapusin ko kayong lahat ngayon din. Walang moldel ang makakalabas ng buhay ngayong gabi, deklara ni Gerald habang ang kanyang mga mata ay naging kulay dugo at isang marahas na aura ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Sa tingin mo ba ay napakalakas mo? Papatayin kita ngayon din. Lumaban ka, ipakita sa akin kung ano ang kaya mo. Galit na sumigaw si Yuvan. Si Yuvan ay naging perpektong tagapagmana ng lahat sa tulong ng turo ng kanyang ama at mula nang magkaroon siya ng kapangyarihan sa pamilyang moldel. Sa kabila ng katotohanan na ito, naglakas loob pa si Gerald na sabuhin na mag-isa niyang papatayin ang buong pamilyang moldel. Pinahiya ni Gerald ang kanyang pamilya sa pagpapakita ng kabaliwan niya.
Nakasara ng mahigpit ang magkabilang kamao ni Yuvan nang ibinuhos niya ang kanyang galit habang nananaig ang lakas ng loob sa kanyang katawan. Tumalon siya ng mataas at naghanda siyang gumawa ng isang roundhouse kick na nakatutok kay Gerald. Gayunpaman, kahit na napakabilis niya, si Gerald ay mas mabilis pa rin. Tinaas niya ang kanyang paa at sinipa ni Gerald si Yuvan. Narinig ang malakas na pagkabali ng mga buto habang nakatuon ang mata ng lahat kay Yuvan na sinipa pabalik sa kung saan siya tumalon. Bumagsak siya sa isang rock column at ang kanyang katawan humampas ng malakas kaya nawasak niya ito. Nasa gitna siya ng mga nasirang mga bato habang sinasabi niya, ano? Naramdaman niyang hindi na niya maigalaw ang isang paa niya at napag-isipan niyang nabali na ito. Ngayon niya naintindihan na wala ni isa sa kanila ang kayang makaiwas o humarang sa alinman sa mga nakakatakot na atake ni Gerald. Umatake kayong lahat, pasigaw na sinabi ni Yash. Masyadong mainit na ang dugo ng mga miyembro ng pamilya Moldel kaya silang lahat ay sumunod sa utos ni Yash na patumbahin si Gerald. Ang mga master na kasalukuyang naroroon ay hindi mga tunay na nangungunang master sa loob ng pamilyang Moldel. Natuto lang sila ng higit pang mga skills at fighting abilities kumpara sa regular na miyembro ng pamilyang Moldel. Dahil dito, walang sinuman sa kanila ang may kakayahan na kalabanin si Gerald. Inaatake at pinapatay ni Gerald ang lahat ng taong sumusugod sa kanya na parang naghihiwa lang siya ng gulay. Ang sinumang humarang sa kanyang daan ay mabilis na nakakatanggap ng marahas na kamatayan. Mamalakas siya. Masyado siyang malakas, sigaw ni Yash nang mapalunok siya sa sobrang takot. Walang kwenta ang maraming tauhang nakikipaglaban kung wala ni isa sa kanila ang may kakayahang kalabanin si Gerald. Sinamantala ni Yash ang kaguluhan, para sumugod siya kay Yuvan na nakahiga pa rin sa lugar kung saan bumagsak at nag-aalala siyang nagtanong, Second Young Master. Ano nang nangyari sa'yo? Nasira na. Nasira na ang buong meridian ko, sigaw ni Yuvan habang tinitiis niya ang sakit. Sunod-sunod na hiyawan ang sumunod ng mas marami sa mga miyembro ng pamilyang Moldel ang namatay. Marami sa kanila ang nakaranas ng mahihirap at matagumpay na pagkakataon sa kanilang buhay kumpara, ngunit sa kanila ang nakaranas ng napakalaking masaker. Alam nilang hindi na sila makakaligtas sa gabing iyon kaya marami sa kanila ang patuloy na sumigaw sa sobrang takot habang hawak nila ang kanilang mga anak. Hindi na tatagal pa ang buhay natin. Hindi natin kayang kalabanin si Gerald dahil masyado siyang makapangyarihan. Kailangan kitang akayin palayo sa lahat ng ito, Second Young Master. Prioridad ko na iligtas ang iyong buhay. Sabi ni Yash habang nababalisa siya nang makita niya ang mas maraming miyembro ng kanyang pamilya ang bumagsak sa lupa. Hindi ako papayag. Tumatanggi akong tanggapin iyon. Sabi ni Yuvan habang nagagalit siya sa desisyon ni Yash. Wala na tayong ibang paraan. Wala na ang Third Young Master kaya walang dapat mangyari sa'yo. Magdedesisyon tayo kapag nakarating na dito ang family head at kailangan natin umalis muna, Second Young Master. Kayong lahat, subukan ang inyong makakaya para palibutan ang Second Young Master, sigaw ni Yash nang magsimula siyang kumilos. Binulag ng pamilyang Moldel ang kanilang sarili sa galit nang silang lahat ay umungal, papatayin ka namin. Sumugod silang lahat kay Gerald at sinamantala ni Yash ang pagkakataon iyon na buhatin si Yuvan palabas sa ligtas na lugar sa gitna ng kaguluhan. Hindi ako pwedeng umalis ng ganoon na lang. Nasa loob pa rin ang ibang tao. Hindi ako aalis nang hindi muna pinapatay si Gerald. Sigaw ni Yuvan habang hawak niya ang masasakit na bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, binuhat ni Yash ang sugatan na lalaki at hindi niya pinansin ang lahat ng sinabi nito hanggang sa malaman niyang nasa isang ligtas na lugar na sila. Ang ibang mga bodyguard ang sumunod sa kanila at sabik silang makatakas ng buo ang kanilang buhay. Binabalot ng takot ang lahat habang umaalingaw-ngaw ang nakakasindak na hiyawan at iyak ng naghihirap na mga bata. Hindi nagtagal ay tumigil na sa pagtakbo si Yash at ang mga bodyguards nang makarating nila ang tuktok ng isang burol. Tiningnan muli nila Moldel Manor at nakita nilang nilalamon ito ng apoy. Hindi na nila kailangang isipin pa kung ano ang nangyari sa ibang miyembro ng pamilyang Moldel. Brother Yash, tama ang iyong mga hula. Ang pagdala sa kanya sa Moldel Manor ang dahilan ng buong pagkasira ng pamilyang Moldel. Dinala natin ang kapahamakan at kasawiang ito sa ating sarili, sigaw ng ilang mga guwardiya na sumunod sa kanila palabas. Si Yash ay puno ng panghihinayang dahil hindi siya nagtiwala sa kanyang gut feeling at masama rin ang kanyang loob. Kung tutuusin, nakuha na nila si Gerald pagkatapos ng isang buong taon ng paghahanap sa kanya at dinala rin nila ang matinding sakuna sa kanilang tahanan. Totoong malupit at walang awa si Gerald.
Hindi niya hinayaang mabuhay ang bata, matanda, o maging ang mga babae, kahit na wala silang kakayahan na lumaban. Butler Model. Tumingin ka doon, sabi ng isa sa mga bodyguard habang nakaturo sa Model Manor na patuloy na nagliliyab. Lumingon siya sa lugar na itinuturo ng bodyguard at nakita ni Yash ang isang malaking grupo ng halos 300 mga tao na nakasuot ng itim ang papalapit sa Manor. Napahinto ang mga ito at nakita nila na ang kanilang gawain ay harangan ang lahat ng mga pasukan ng Manor. Kapag ginawa nila ito, sinumang nabubuhay pa doon ay magkakaroon pa rin ng nakakatakot na kapalaran kapag sinubukan nilang makatakas sa apoy. Tapos na? Tapos na ang lahat para sa ating pamilya, sigaw ni Yash habang pinagmamasdan ang natitirang mga miyembro ng pamilyang Moldel na nagtangkang tumakas sa apoy, ngunit silang lahat ay brutal na piantay sa sandaling makalabas sila sa Manor. Nakaluhod sa lupa si Yash habang kumukuha ng isang kamao ng dumi, handa siya nang dumating siya dito. Kahit ang mga tauhan niya ay mga nangungunang masters din. Dito na ang katapusan natin. Maghintay at ipaalam ka agad sa head ng pamilya ang tungkol dito. Sabihin sa kanya na ang impluensya, kapangyarihan ng pamilyang Crawford ay hindi na katulad ng dati. Umangat ang mga ugat sa noo ng isa sa mga bodyguards, hindi natin ito magagawa. Sinubukan ko ng tumawag ng maraming beses kanina at mukhang nasira ang lahat ng methods of communication. Walang sinuman ang pwede nating tawagan. Sumimangot si Yash nang marinig niya iyon habang nag-iisip siya ng ibang plano. Masama ito. Kailangan na nating tumakas ngayon. Bilisan natin. Inutusan na ni Gerald si Wilson at ang kanyang mga tauhan na sumugod bago pa man niya mailigtas si Xavier. Sinabi rin sa kanya ni Gerald na gamitin ang Skynet Technique ng Soul Palace para matrap nila ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Moldel sa loob ng kanilang tahanan kapag nagsimula na ang sunog. Hindi papayag si Gerald na makaalis sila doon ng buhay. May ilang mga tao na nakatakas sa amin, pero alam namin ang kanilang kasalukuyang lokasyon, yung master, sabi ni Wilson. Sige. Siguraduhin niyong mahuhuli niyo ang bawat isa sa kanila. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa sa buhay na ito, sagot ni Gerald habang basang-basa ang kanyang katawan sa sariwang dugo nang lumingon siya sa nasusunog na asyenda. Pinapanood ni Gerald ang umaalab na apoy habang unti-unting kumulot ang kanyang mga labi sa isang malisyosong ngiti. Sa sandaling iyon, biglang tumibok ng malakas ang puso ni Wilson. Nainom na ni Master ang dugo ng Holy Fox kaya makokontrol na niya ang kanyang ugali. Pero bakit pakiramdam ko na parang may mali sa iyong Master? Ang aura na pumapalibot sa kanya ay nakakatakot. Naputol ang iniisip si Welsos nang biglang narinig ang mga nakakatakot na hiyaw ni Xavier na tumago sa madilim na gabi habang patuloy na nagniningas ang mala-impyernong eksena buong magdamag. Katatapos lang ng taglamig sa Logan Province, kaya napakalamig ng panahon nang sumapit ang umaga. Ito, Mayuvan. Uminom ka ng tubig. Sabi ni Yash habang inaabot niya sa sugatan na si Yuvan ng isang bote ng tubig kasama ang isang sleeping bag. Ang maputlang mukha na si Yuvan ay masyadong napakahina na para makipagtalo pa kay Yash. Buong araw na tumatakbo sila Yuvan at ang kanyang mga tauhan. Wala silang kahit anong access sa communication at wala rin silang mahanap na mga sasakyan sa loob ng Logan Province ng gabing iyon. Naging problema ito para sa kanila dahil sila ay nagplano noong una na magpara ng sasakyan para makasakay papalayo sa lugar na ito. Ilang saglit pa ay nakasalubong nila ang isang mamahaling luxury car, kaya mabilis itong pinigilan niya sa kanyang kinatatayuan. Nangangailangan sila ng masisilungan kahit saan man na lugar ito para magtago habang hinihintay ang pagbabalik ng head ng pamilya. Nagulat ang lahat nang makita nila na ang taong lumabas ng sasakyan ay si Xavier. Ikaw pala yan, Miss York. Mabuti na lang. Nasugatan si Second Young Master kaya nakikiusap ako sa iyo na magmadali at dalhin kami sa ligtas na lugar, sabi ni Yash habang nakatingin sa maputlang babae. Pasensya na pero masyado akong abala. Ano? Natulala si Yash nang marinig niya ito, ngunit biglang napunta ang kanyang atensyon sa tunog ng ilang mga helikopter. Tumingin siya sa itaas at nakita niya ang mahigit 10 helikopter na lumilipad sa kalangitan. May restaurant doon, subukan niyong magtago doon. Sabi ni Xavier habang palihim niyang inabot sa kanila ang pera bago siya muling pumasok sa kanyang sasakyan at agad silang nagmaneho papunta sa restaurant. Sinusubukan talaga nila tayong pahirapan hanggang mamatay. Kung alam ko lang ang tungkol sa mga plano nila, siguradong sinakop na ng tatay ko ang pamilyang Crawford matagal na taon na ang nakalipas, asar na asar si Yuvan nang bigla siyang sumuka ng dugo.
Huwag ka masyadong magsalita, second young master, dumiretso na lang muna tayo sa restaurant. Kailangan mong magpalakas. Lalagyan ko rin ng bandage ang mga sugat mo kapag nandoon na tayo. Sagot ni Yash. Hindi nagtagal ay nakarating na silang lahat sa restaurant na sinabi sa kanila ni Xavier. Kasalukuyang nasa loob si Xavier kasama ang kanyang mga subordinates. Sa pagkakataong ito, hindi siya nangahas na makipag-usap sa mga miyembro ng pamilyang Moldel. Kumain na tayo ng mabilis hanggat kaya pa natin. Tiningnan ko ang oras at malapit nang makarating ang head ng pamilya sa Logan Province. Siguradong maliligtas tayo pagkatapos ng lahat. Sabi ni Yash. Sumang-ayon agad ang iba pang miyembro ng pamilyang Moldel nang kainin nila ang kahit anong pagkain na makukuha nila. Habang patuloy silang kumakain ng malakas, maya-maya pa ay bumukas muli ang pinto ng restaurant. Tiningnan nila ang mga taong pumasok at hindi nila napigilan na manginig sa takot. Ang ilan sa kanila ang takot na hindi sila nangahas na lunukin ang pagkain sa kanilang mga bibig. Maupo ka, young master. Sabi ng isa sa mga tauhan na mula sa grupong kakapasok lang. Hinila ng isa sa mga subordinate ang isang upuan para sa kanya at umupo si Gerald. Lumingon siya kay Xavier na nakaupo malapit sa kanya. Maluha-luha ang kanyang mga mata ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang mga labi. Ang Gerald na nakaupo sa harapan niya ngayon ay hindi na katulad ng dati. Matapos dumaan sa napakalaking pagbabago sa kanyang buong pagkatao, siya ngayon ay naging isang tunay na master. Isang mayaman na master na malupit sa lahat ng pamamaraan. Nakakatawa dahil nagpapantasya lang siya na maging mayaman balang araw noong sila pa lang ni Gerald. Umaasa siya sa isang araw na makakamit niya ang walang katapusang kayamanan kung saan pwede niyang gawin ang anumang gusto niya. Hindi na siya isang mahina at talunan. Pero kahit na ito na ang personalidad na gusto kong makuha niya. Bakit ako nararamdaman ko na mas lalo akong natatakot ngayon? Nanatiling tahimik si Xavier habang nakayuko at hindi siya naglakas loob na magsalita. Inaamin ko na ang pamilyang Moldel ay tumawid sa limitasyon ng ilang panahon ngayon, pero kailangan ba talagang maghiganti, Mark Crawford? Talaga bang kailangan mo kaming pahirapan at pahiyain ng ganito? Masyado nang marami ang ginawa mo sa amin kaya sana pakawalan mo na kami, nakiusap si Yash habang tumatayo. Gayunpaman, hindi sumagot si Gerald at kinalikot niya na lamang ang tipot. Tama na ito. Papatayin kita kung ito na ang huli kong gagawin sa buhay ko, sigaw ng isa sa mga tauhan ng pamilyang Moldel nang sumugod siya kay Gerald. Gayunpaman, mabilis na pinatumba ng isa sa mga tauhan ni Gerald ang lalaking sumugod nang matanggap nila ang utos ni Wilson. Nabalitaan ko na kararating lang ni Court sa Logan Province. Sigurado ako na susugod agad siya dito, nakangiting sinabi ni Gerald. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Yuvan at Yash na biglang mapakilos. Sa wakas, malapit nang dumating ang kanilang natatanging pag-asa. Malapit nang dumating ang head ng pamilya at alam nilang lahat na si Court lang ang may pagkakataong makipaglaban kay Gerald. Malamang ay makakaharap mo ang Grand Second Master ng pamilyang Moldel na master rin ng aming pamilya na si Court Moldel. Isipin mo na lang kung paano mo ipapaliwanag ang sarili mo pagkatapos mong patayin ang napakaraming miyembro ng pamilyang Moldel, sabi ni Yash. Napahawak na lamang si Yuvan sa kamay ni Yash sa sobrang pananabik. Ito ang naging reaksyon niya dahil nanumpa siya sa kanyang sarili na ipapagbayad niya ng 100 beses ang pamilyang Crawford ng pagpapahirap ni Gerald sa pamilyang Moldel. Sayang dahil walang sinuman sa inyo ang makakita ng laban namin. Narinig niyo na ba ang tungkol sa last meal na natatanggap ng mga bilanggo ng death row bago sila bitayin? Kumain kayo hanggang sa gusto nyo. Kung gusto niyong mapadali ang buhay nyo, patayin nyo na ang sarili nyo habang may oras pa kayo. Walang sinuman sa inyo ang makakaalis sa restaurant na ito ng buhay, mapangasar na sinabi ni Gerald. Naramdaman ni Yash na kumibot ng malakas ang kanyang mga talukap at si Yuvan naman ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Kaunting oras lang ang kailangan ni Yuvan. Kung mabibigyan man sila ng mas maraming oras, baka makarating pa ang kanilang head para iligtas sila. Sa kasamaang palad, nandito si Gerald na sinasabihan silang magpakamatay. Lalong nagsisi si Yash. Kung hindi lang niya dinala ang kanyang mga tauhan sa Everdar Forest noong araw na iyon. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Gayunpaman, hindi sila tutol sa ideya na kailangan nilang patayin ang sarili nila ngayon. Kung tutuusin, malinaw sa kanila na kamatayan lamang ang tanging sagot sa kanilang sitwasyon ngayon. Kahit papaano ay mapapanatili pa rin nila ang maliit na dignidad na mayroon pa sila. Pagkatapos ng kanilang mga gawain, lumabas si Gerald at ang kanyang mga tauhan mula sa restaurant.
Bago pa sila makalayo, nagmadaling lumabas si Xavier at sumigaw, "Gerald! Ano yun? Pinaplano mo bang tapusin ang pamilyang Long sa pagkakataon na ito?" Tanong ni Xavier habang humihikbi. Tumango lamang si Gerald. "Please, nakikiusap ako sayo." Bago pa man matapos ni Xavier ang kanyang pangungusap, napahinto siya nang biglang tinaas ni Gerald ang kanyang kamay. "Sinabihan ko na ang isa sa mga tauhan ko na bumili ng property sa Salford Province. Ikaw at ang pamilya mo ay kailangang magkaroon ng mapayapang buhay kung saan ay hindi nyo na kailangang mag-alala sa susunod na henerasyon. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga susunod na pangyayari." Lumapit si Gerald kay Xavier at pinunasan ang kanyang luha. "Bilang kapalit ng lahat ng iyon, hinihiling ko lang sayo na mamuhay ka ng maayos. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Paalam na sayo, Xavier." Pagkasabi niya nito, tumalikod si Gerald at naglakad palayo kasama ang mga tauhan niya. Gusto pa siyang tawagin ni Xavier para sabihin sa kanya na gusto nitong manatili sa tabi niya. Gayunpaman, nang marinig niya ang matatag na naging desisyon ni Gerald, napatakip na lang siya sa kanyang bibig habang umiiyak at pinagmamasdan ang likod ni Gerald na unti-unting nawawala palayo. Sa oras rin na ito, ang isang napakahusay na grupo ng mga lalaki ang kararating lang sa entrance ng nasunog na Moldel Manor. "Hindi pwede," sigaw ng isang matandang lalaki na nababalot ng paghihirap ang kanyang boses matapos masaksihan ang kalagayan ng asyenda. Mahigpit na nakasara ang kanyang mga kamao at ang mga ugat sa kanyang mga braso ay agad na umangat na binabalot ng pagnanasang pumatay. "Sinong may kagagawa nito?" "Sino?" napaungol sigaw ng lalaki habang inaaway niya ang isa sa mga nakaligtas. "Si Gerald Crawford. Siya ang pumatay sa buong pamilyang Moldel. Nakatakas lang ako dahil tumalon ako sa balon," sigaw ng takot na binata. "Gerald, paano? Paano ito nangyari? Totoo ang sinasabi ko." Nakakatakot na talaga si Gerald, takot na sumigaw ang binata. Nang ina niya. 1 taon lang naman siyang nawala. Paano siya naging makapangyarihan sa loob ng napakaikling panahon? Kahit pa ganoon, ang pamilyang Crawford ay magbabayad para dito. "Nasaan si Yuvan?" sabi ni Court habang nanginginig ang kanyang katawan sa matinding galit. "Second Master," sigaw ng isang subordinate habang paika-ikang tumakbo papunta sa kanila. Nahanap ko na sila, natagpuan ko ang mga bangkay ng Second Young Master at si Butler Moldel," sabi ng isang tauhan habang hinahabol niya ang kanyang hininga. "Ano?" Puno ng hinanakit ang napakalakas na boses ni Court na umalingaw-ngaw ito sa buong Logan Province. Samantala, si Dylan ay nasa sala sa loob ng Crawford Manor sa North Bay. Nakasimangot siya at bumulong, "May nangyari ba? Parang masyadong magulo ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay may mangyayari." "Ano ba ang mangyayari?" "Sa tingin ko, nararamdaman mo lang ang lahat ng ito dahil sa lahat ng pressure na dala mo sa pagkawala ni Gerald," malungkot na sinabi ni Yulua habang naglalakad palapit sa kanya. Naawa siya sa kanyang asawa. Bumuntong hininga si Dylan at sinabi niya, 1 taon na pala ang lumipas mula noon. Kung nangyari sana ang plano, ikakasal na sana si Gerald kay Lyra ngayong taon. Maayos naman ang lahat nung simula. Pero nasira na ang lahat ngayon. Nakatingin si Yulua sa mga mata ni Dylan na puno ng kalungkutan. "Speaking of Lyra, hindi ba't parang kakaiba ang ugali niya mula nang bumalik siya mula sa event na iyon sa Salford Province? Naalala ko na sinamahan siya ni Bian noon at naging kakaiba rin siya gaya ni Lyra. Sa nakikita ko, mukhang nag-enjoy ang dalawang babae kapag kasama nila ang isa dahil madalas silang nagsasabihan ng mga sikreto at nagtatawanan paminsan-minsan. Sa tuwing tatanungin ko sila tungkol sa pinag-uusapan nila, sinasabi lang nila na wala ang mga iyon. Mabuti na lang at nabanggit mo ito. Naalala ko na bago sila dumalo sa event na iyon, pareho silang madalas na umiyak. Lalo na si Lyra. Sa sinabi sa akin ng mga katulong, nagtatago si Lyra sa kanyang kwarto para umiyak kapag wala siyang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit laging namumula ang kanyang mga mata sa tuwing nakikita ko siya noon. Tama? Nagbago sila nang bumalik sila mula sa auction. Mula pa noon ay kasama na natin si Lyra at kahit na hindi niya nakasama noon si Gerald, sigurado ako na mahal niya ito. Mahal na mahal din siya ni Bea bilang pinsan. Dahil dito, nakakapagtaka kung bakit bigla na lang nagbago ang ugali nilang dalawa pagkatapos nilang dumalo sa ilang mga events. Dagdag ni Yulia. Inayos ni Dylan ang kanyang lalamunan at sinabi, hindi mo na kailangang gumawa pa ng mga hula. Tanungin na lang natin sila ng direkta para maintindihan natin sila.
Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga katulong na tawagan ang dalawang babae. Ma? Pa? Hinahanap mo raw kami, nakangiting tinanong ni Lyra sabay tumayo silang dalawa sa harap ng mga magulang ni Gerald. Oo, tungkol ito sa auction na dinaluhan ninyong dalawa sa Salford Province mga kalahating taon na ang nakalipas. Alam kong kakaiba para magtanong kami ngayon, pero masyado akong abala sa investigation team kaya wala akong oras para tanungin ka ng maayos tungkol dito. Natatandaan ko na pareho kayong pumunta doon para bilhin ang ginseng king. Pero bakit kayo bumalik na walang dala? May nangyari pa ba habang nandoon ka? Balik tanong ni Dylan. Yung ginseng king ah. Sagot ni Lyra habang namumula ang kanyang muka. Sa event na iyon, nanalo si Gerald laban sa iba pang bidder kaya siya na ang naging may-ari ng ginseng king. Gayunpaman, sinabihan ni Gerald sina Lyra at Bien na huwag sabihin kahit kanino na nakita nila siya doon dahil natatakot siya na baka malaman ng iba ang kanyang kinaroroonan, lalo lamang itong magiging pabigat sa kanyang pamilya. Tinupad ni Lyra ang kanyang pangako dahil alam niyang may kabuluhan ang sinabi ni Gerald sa kanya. Naiintindihan niya na hindi makakayanan ng mga magulang ni Gerald na doblehin ang kanilang mga pagsisikap sa paghahanap para sa kanya kapag nalaman nilang ligtas siya. Kung narinig man ng sinuman sa pamilyang Moldel ang balitang iyon, malamang ay atake rin ang mga ito at gagawin nila ang kanilang makakaya para makuha si Gerald. Nabili namin ito pero nanakaw ito. Mabilis na sumagot si Bea dahil alam niyang hindi marunong magsinungaling si Lyra. Ganoon ba? May nakilala ka bang ibang tao doon? Tanong ni Dylan habang nakakunot ang kanyang noo. Wala naman, sagot ni Lyra habang umiling. Sa sandaling iyon, nilapitan sila ng butler at sinabing, pasensya na sa abala, master, pero nandito si Mar Parker Moldel kasama ang kanyang investigation team. Naghihintay sila ngayon sa may pintuan. Talaga? Papasukin mo pala sila, sabi ni Dylan nang bigla siyang tumayo. Sa tulong ni Parker, hindi masyadong nahirapan ang pamilyang Crawford mula sa kalupitan ni Court sa nakaraang taon. Dahil dito, malaki ang respeto ni Dylan para kay Parker. Kamusta, Ma'am Moldel? Chairman Crawford, matagal na panahon na mula nang magkita tayo. Oo nga, matagal na panahon na. Nandito ka ba dahil nakakuha ka ng ilang mga leads tungkol sa insidente ng pagkawasak ng barko sa North Bay? Ma'am Moldel, excited na tinanong ni Dylan. Umupo sila sa loob at doon lamang nagsalita si Parker, walang imposible para sa isang tao na may mabuting puso. Pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap na iyon sa nakaraang taon, kinagagalak kong sabihin na nagbunga ang lahat ng ito. Sa wakas ay nakakuha na tayo ng ilang mga clues tungkol sa mga gawain ng misteryosong Sun Ligu na iyon. Natuwa si Dylan at ang iba nang kumuha si Parker ng mahabang mapa mula sa kanyang bag. Pinakita niya ang mga nilalaman nito, ang mapa ay napakagandang iginuhit na ang buong lugar ay parang nakaramdam ng utopia. Ang mga bundok at ilog na ipininta sa mahabang mapa ay agaw pansin at ang atensyon ng lahat ay nakatutok sa simbolo sa kaliwang sulok sa itaas ng mapa. Ito ang simbolo ng Sun Ligu. Ano ito? Natatarantang tinanong ni Dylan. Haha! Ang mga detalye ng mapa na ito ay natagpuan sa isang stone tablet na nahanap ko. Malaking abala kung bubuhatin ang napakalaking slab ng bato sa paligid, kaya pinaredraw ko sa isang artist ang mga nilalaman ng tablet sa mapa na ito. Sigurado akong napansin yung lahat ang simbolo sa upper left corner at tama kayo, ito talaga ang simbolo ng Sun Ligu. Kaya sigurado ako na sila ang nag-iwan nito, sabi ni Parker. I see. May napansin lang ako, Ma'am Moldel, pero parang hindi kumpleto ang mapa. Parang deformed ito, sabi ni Julia. Tama ang obserbasyon mo, madam. Sa kasamaang palad, ang stone tablet ay mahina na ang kondisyon ng mahanap ko ito. Kahit na mukhang maayos na naming nagawa ang utopian na bahagi ng mapa, hindi namin ito natapos dahil hindi namin mahanap ang mga bahagi ng stone tablet na naputol, paliwanag ni Parker habang nakasimangot. Sayang naman, marami na akong binisita na ilang sikat na lugar sa mundo, at ang ilan ba dito ang may magagandang view, pero hindi pa ako nakatagpo ng ganitong kamanghamanghang lugar tulad ng nasa mapa mo. Habang patuloy na pinag-uusapan ni Dylan at Parker ang mapa, sinilip naman ito ni Lyra habang nakikinig sa usapan nila. Malinaw sa lahat na ang lugar sa mapa ay parang utopian ang itsura, ngunit ang kumuha ng atensyon niya ay ang mga makakapal na kagubatan na nakapalibot sa lugar. Pagkaraan ng ilang oras na tiningnan niya ito, itinuro ni Lyra ang isang lugar sa mapa at sinabing Ma? Pa? Pati na rin si Ma'am Moldel.
Napansin ba ng sinuman sa inyo ang landmark sa ibabaw ng bundok na ito? Tumingin ang lahat sa kung saan siya nakaturo ngunit hindi nila maintindihan kung ano ang ipinahihiwatig niya. Hindi mo ba nakikita, pa? Parang sirang stone statue ng babae. Nagiba ito sa may baywang. Nagkatinginan sina Dylan at Parker nang marinig nila iyon. Sa nakikita nila, isa lamang itong puting bato. Bakit ipinipilit ni Lyra na isa itong estatwa? Huminga ng malalim si Lyra habang pinagmamasdan niya ang umiiling na dalawang lalaki. Kakaiba ito. Malabo ang imahe ngunit malakas ang kumpiyansa ni Lyra na ang ito ay naglalarawan ng isang estatwa ng babae. Naisip niya ito base sa anino ng babae. Maging sina Bea at Yulia ay hindi nakita ang stone statue na sinasabi ni Lyra. Pareho lang silang nakita na ito ay parang puting bato lamang. Haha! Baka kakaiba lang ang mga mata ni Miss Lyra kaysa sa atin. Sino nakakaalam na baka nakikita niya ang mga bagay na hindi natin nakikita? Pabirong sinabi ni Parker. Huwag mo akong tawanan, Marmoldel. Baka nagkamali lang ako, sagot ni Lyra habang umiiling, ayaw na niyang magsalita pa. Speaking of which, Chairman Crawford. May itatanong sana ako sayo. Sabi ni Parker nang bigla siyang may naalala. Ipagpatuloy mo. Bukod sa pamilyang Moldel, humingi ka na ba ng anumang tulong mula sa ibang tao? Sana maging matapat ka hanggat maaari. Tanong ni Parker habang naging maingat ang kanyang tono. Hindi. Ikaw lang ang tumulong sa akin, sagot ni Dylan habang umiling. Nakakapagtaka. Nagtataka ako kung sino kaya ang taong iyon, sabi ni Parker habang nakakunot ang kanyang noo. May nangyari ba, Marmoldel? Sabi ni Dylan matapos mapaisip ng sandali. Tumango si Parker at sinabing, may misteryosong insidente na nangyari sa akin at sa aking team habang naghahanap kami ng clue sa Son Ligoy. Nakakahiya man aminin pero walang mahanap na kahit anong lead ang team ko. Napakahiwaga at makapangyarihan para mapagtakpan ang lahat ng kanilang pinuntahan. Noong naramdaman ko na parang nakarating na kami sa isang dead end, isang misteryosong tao ang nagpakilala amin. Hindi na kami magkakilala noon pa man. Pero mula sa sandaling iyon, binigyan niya kami ng mga clues kung saan ang susunod naming pupuntahan sa tuwing nalilito kami. Sa kanyang tulong, nakahanap kami ng clues para ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Siya ang dahilan kung bakit marami ang developments namin sa kasong ito sa nakalipas na kalahating taon. Inakala ko na ikaw, Chairman Crawford, ang nagpadala sa kanya kaya naman ngayon ay tinatanong kita tungkol dito para lang makasigurado ako. Ipapaalam ko agad sa'yo kung may pinadala akong tao na tutulong sa'yo. At saka, mukhang misteryoso ang taong iyon. Binigyan ka ba niya ng pangalan? Sagot ni Dylan nang maisip niyang masyadong kakaiba ang sitwasyon. Hindi namin alam. Walang nakakaalam kung ano ang itsura niya. Pero base sa gut feeling mula sa karanasan ko sa mga nakaraang taon, naniniwala ako na siya ay isang napakalakas na tao. Sa totoo lang, parang hindi siya kayang patumbahin ng pinakamalakas na mga miyembro ng pamilyang Moldel. Hindi mo ba siya nakilala dati? Tulad ng sinabi ko sa'yo, wala ni isa sa amin ang nakakita sa kanya noon. Naglalagay lang siya ng mga koordinate malapit sa ulo ng kama ko sa tuwing nararamdaman niyang kailangan namin ng karagdagang tulong. Alam ko sa sarili ko na isa akong mapagbantay na tao, pero kahit kailan ay hindi ko pa siya nahuli sa akto. Haha! Para maging specific ako, 2 beses lang siyang nagpakita sa amin hanggang sa puntong ito. Habang iniisip ito ni Parker, naalala niya ng matakot ng kalahating taon na ang nakalipas nang mag-iwan ang lalaki sa unang set ng mga koordinate malapit sa ulo ng kanyang kama. Kung tutuusin, pwede siyang patayin ng taong nag-iwan ng clues na ito sa kanyang pagtulog kung gusto niya. Kung nangyari iyon, hindi malalaman ni Parker kung siya ay pinatay kaya masyadong nakakatakot isipin ang pangyayaring ito. Kasalukuyang iniisip ni Dylan kung sino ang lihim na tumutulong sa kanyang pamilya. Pero dahil sa pagtulong niya, masasabi mo naman na hindi siya galit sa pamilyang Crawford. Sa ngayon, marami tayong nakuhang mga clues tungkol sa Sun Legue, pero ang malaking issue ngayon ay kung saan talaga ang lugar na nakadrawing sa mapa. Sa tingin ko may dahilan kung bakit niya ibinigay ang mga clues na ito sa atin. Hindi natin alam kung ang misteryosong Sun Legue ay maaaring nasa loob ng masukal na forest na makikita sa mapa, sabi ni Parker. Tumango si Dylan at sinabi, very well. Pakitipon ang mga apprentice at subordinates ng pamilya ko pagkatapos nito. Marami sa kanila ang may sapat na kaalaman at ang aming pamilya ay may maraming mga tauhan sa buong mundo,
kaya baka makahanap sila ng ilang mga tao na kayang ituro sa kanila ang kinaroroonan ng mapa. Magandang ideya iyon. Sa oras na iyon, sininyasan ni Dylan ang isa sa kanyang mga tauhan na ipakalat ang utos sa lahat at sa loob ng maikling panahon, ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng pamilyang Crawford mula sa buong mundo ay nagtipon sa loob ng Crawford Manor. Nang makarating na doon ang lahat ng tao, dinala sila ni Dylan sa isang malaking viewing hall kung saan ipinakita niya ang mapa sa isang napakalaking screen na sapat para makita ito ng lahat. Gayunpaman, nabigo si Dylan sa naging resulta ng kanyang mga tauhang mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Walang sinuman ang nakakita ng magandang bundok sa gitna ng malawak na kagubatan. Mahiwaga ang itsura ng lugar para malaman ng kahit sinuman sa kanila ang kinaroroonan nito. Matapos mapagtanto iyon, agad na inutusan ni Dylan ang kanyang mga subordinates at apprentice na suriin ang buong mundo para sa mahanap ang lugar na ito. Ilang segundo matapos niyang sabihin ang kanyang utos, isang katulong ang sumugod sa malaking hall at sumigaw, "Master! May problema tayo." "Ano yun?" tanong ni Dylan habang nakakunot ang kanyang noo. "Si Court." Dinala niya ang ilan sa kanyang mga tauhan sa isla at naglalakad sila papunta dito. Pinatay rin niya ang mahigit sa 10 bodyguards natin. "Ano? Baliw na ba siya?" sigaw ni Dylan habang nakatingin kay Parker. Si Parker naman ay nakasimangot habang sinasabi, hindi siya magiging brutal ng ganito, maliban na lamang kung ang matandang iyon ay nakakuha ng ilang impormasyon na pwedeng magamit laban sa pamilyang Crawford. Hindi lang iyon isang pakitang tao na aksyon. "I suggest na papasukin mo siya, Chairman Crawford. Tingnan natin kung ano ang binabalak niyang gawin," sagot ni Parker. Samantala, tumingin si Winnie kay Court at nagtanong, "Second Master, anong ginagawa mo? Bakit ang dami mong pinatay na miyembro ng pamilyang Crawford?" Si Winnie at ang kanyang kapatid ay namasyal sa tabing dagat, sa halip na pumunta sa malaking hall kasama ang iba pa kanina. Ngunit bigla nilang nakita si Court na nagmamadaling pumunta sa manor na may matinding galit, pinatay niya ang sinumang humahadlang sa kanya. "Wala kang pakialam dito. Papatayin ko ang buong pamilyang Crawford ngayon kung ito ang huling bagay na kailangan kong gawin." Sabi ni Court nang lumingon siya sa dalawang babae na duguan ang mga mata, makikita ang nakakatakot na itsura sa kanilang mukha. Sa oras na iyon, ipinagpatuloy niya ang pangunguna sa kanyang mga tao patungo sa manor habang hinahabol siya ni Winnie. "Hala, baliw na ba si Court? May mangyayaring masama. Nararamdaman ko ito. Kailangan kong makita kung ano ang binabalak niyang gawin." "Winnie!" Masyado nang malayo si Winnie nang tawagin siya ni Iselle dahil patuloy niyang hinahabol si Court at ang kanyang tauhan papunta sa manor. "Sa tingin ko kailangan ko ring makita ang mga nangyayari," sabi ni Iselle sa kanyang sarili nang magsimula siyang maglakad papunta sa kanila. Bago pa siya makapaglakad, napahinto siya sa itim na aninong mabilis na dumaan sa kanya. "Ano iyon?" sabi ni Iselle habang nakakunot ang kanyang noo. "Kung ano man iyon, makapaghintay ito," kata nagpatuloy si Iselle papunta sa mansyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pinto sa malaking hall sa loob ng Crawford Manor ay bumukas at agad na narinig ang boses ng matandang lalaki, "Papatayin ko ang buong pamilyang Crawford ngayon kung ito ang huling bagay na kailangan kong gawin." Sa sobrang lakas ng sigaw, nagpanting ang lahat ng kanilang mga tainga habang umiihip ang nagbabantang pakiramdam sa buong kwarto. Kasunod nito, pinangunahan ni Court ang kanyang mga makapangyarihang kalalakihan papunta sa hall at si Parker naman ay humakbang papunta sa harapan. "Anong sinusubukang mong makuha sa ginagawa mo, Court?" "Tumabi ka, Parker. Huwag makialam dito. Nandito ako ngayon para tapusin ang sama ng loob ko laban sa mga Crawford," sabi ni Court habang nakasara ng maigi ang kanyang magkabilang kamao at nanilisik ang kanyang mga mata kay Dylan. Habang nakatingin sa kanya, napahinto si Court nang mahagip ng kanyang pananaw ang malaking mapa na nasa likod ni Dylan. Saglit lamang siyang napahinto. Kailangang maghintay ng ibang bagay maliban sa pagpatay sa buong pamilyang Crawford at masyado siyang natutuwa habang iniisip pa lang niya ito. "Humph! Pumunta ka dito para ilabas ang iyong sama ng loob, pero ano ang nagawa ng pamilya namin sayo para parusahan mo kami?" sabi ni Dylan na nakakunot ang kanyang noo. "Nagkukunwari ka pa rin, Dylan. Binigyan kita ng sapat na paggalang sa nakalipas na taon. Hindi ko inasahan na makakaranas kami ng malaking insidente dahil napanatili ko ang aking paggalang sayo. May mahigit 300 tao sa pamilyang Muldel sa loob ng Logan Province, Dylan, at halos lahat sila ay patay na. Ang buong pamilyang Muldel sa loob ng Logan Province ay tuluyan nang nawala," sabi ni Court habang binabalot ng pahamak ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Ano?
May pumatay sa buong pamilyang Moldel na nakatira sa Logan Province? Tanong ni Dylan nang nanlaki ang kanyang mata sa sobrang gulat. Kinilabutan rin si Parker nang marinig niya ito. Hindi maganda ang relasyon ni Court sa pamilyang Moldel na naninirahan sa Logan Province, ngunit alam ng ilan sa mga miyembro ng pamilyang Moldel na si Court mismo ang nagtatag ng pamilya noon at ito ay sumuway sa mga rules and regulation ng pamilyang Moldel. Alam din ni Parker na maraming makapangyarihang tao sa pamilya ni Court, kaya hindi niya inaasahan na may papatay sa pamilyang Moldel na nakatira sa Logan Province. Hindi parte ng secret society ang pamilyang Moldel, pero marami pa ring makapangyarihang tao sa kanilang pamilya, di ba? Sino ang taong kayang ipabagsak ang buong pamilya? Anong kapangyarihan ang meron sa taong iyon para magawa niya ito? Kung sino man iyon, hindi ba parang walang kakayahan ang pamilyang Crawford na gawin ang bagay na iyon? Gulat na binulong ni Winnie sa kanyang lolo. Tama siya. Napakayaman ng pamilyang Crawford pero sila ay mga ordinaryong tao pa rin. Hindi ba parang may misunderstanding lang dito? Kung tutuusin, walang puwersa ang pamilyang Crawford para patayin ang mahigit 300 miyembro ng pamilyang Moldel, dagdag ni Parker habang humahakbang palapit kay Court. Isang misunderstanding lang. Sabihin mo kay Dylan na ilabas niya ang kanyang tagapaman niya. Magiging malinaw ang lahat kapag nakausap na natin siya. Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa. Hanggang hindi nagpapakita si Gerald, papatayin ko ang sinumang maglalakas loob na pigilan ako, mapahamak na sinabi ni Court. Patayin silang lahat. Walang aalis sa bahay na ito ng buhay, utos ng baliw na lalaki. Yes sir, sabay-sabay na sumigaw ang kanyang mga tauhan habang sumusugod sila sa mga miyembro ng pamilyang Crawford. Nagbago ang itsura ni Dylan nang makita niya ang pagnanasang pumatay sa mga mukha ng mga miyembro ng pamilyang Moldel. Noong simula pa lang, pinipigilan niya ang kanyang sarili na magkaroon ng anumang kontak sa mga secret society, maliban na lang kung mapipilitan siyang gawin ito. Kung tutuusin, alam niya na matapang at mapang-api ang mga secret society. Sa huli, ginawa niya ito para malaman ang higit pa tungkol sa Sun Liguey. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang mga alalahanin ay nagpakita na sa harapan ng kanyang mga mata. Sa oras na iyon, naalala niya ang minsang sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang pamilya Crawford ay palaging manganganib na mawala sa balat ng lupa. Mangyayari ba ang sinabi ng kanyang ama sa pagkakataon na ito? Papatay na ba sila ng tuluyan ng pamilyang Moldel? Napalunok si Dylan nang isipin niya iyon. Sa sandaling iyon, may sumigaw na malakas at kakaibang boses na umalingaw-ngaw sa buong hall. Gusto kong makita mismo kung sino gong naglakas loob na subukang patayin ang pamilyang Crawford. Sa sobrang lakas ng boses na ito, nabasag ang lahat ng mga salamin sa likuran. Habang umiihip ang malakas na hangin sa bulwagan, bigla na lamang napahinto at napahawak sa ulo ang mga miyembro ng pamilyang Moldel habang naghahanda na silang patayin ang pamilyang Crawford. Parang sasabog na ang kanilang mga ulo sa sandaling iyon at sa loob ng ilang segundo, karamihan sa kanila ay nagsuka ng dugo at namatay sa kanilang kinatatayuan. Napakunot si Court nang makita niya iyon. Makalipas ang ilang segundo, isang malaking grupo ng mga misteryosong tao na nakasuot ng itim na damit ang mabilis na pumasok sa malaking hall at mabilis nilang pinalibutan si Court at ang ibang mga tauhan niya. Ilang libong mga tauhan ang nasa grupo na iyon, nagtataka silang tiningnan ni Court at sinabi, hindi ko alam kung anong puwersa ang kinabibilangan niyo. Pero kailangan niyong malaman na pumunta ako dito ngayon para pabayarin ang isang madugong utang ng pamilyang Crawford. Mas mabuting huwag kayong makialam dito. Hindi mo ako mapipigilan kahit mangyalam ako. Ikaw ay isang walang kwentang tao na kailangan ko lang kaharapin sa ngayon, sabi ng isang matandang lalaki habang naglalakad sa papasok sa hall. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang mga taong nakasuot ng itim na damit ay agad na lumuhod at bumuo ng isang daanan sa gitna habang sila ay sabay-sabay na sumigaw, Master. Sabi ni Court habang nakakunot ang kanyang noo nang nakatitig siya sa matanda. Hindi pa tayo nagkita noon, tama ba? Dahil gusto mong mangyalam sa problema ng pamilyang Crawford, magdasal ka na lang na kasing tatag ng sakripisyo mo ang relasyon mo sa pamilyang ito, Sir, dagdag ni Court. Bago pa man makapagsalita ang ibang tao, biglag natulala si Dylan at bumulong pa. Hindi siya namamalikmata, ang taong kasalukuyang naglalakad papunta sa kanya ay ang kanyang ama na ilang dekada nang nawala. Mahabang panahon silang hindi nagkita, kaya nabalisa si Dylan nang makita siya. Lolo, agad namang sumunod si Jessica. Hindi pa nakikita ni Jessica si Daryl noon kaya laking gulat niya nang malaman niyang buhay pa ito. Sa tingin ko siya ang apo na si Jessica. Tama ba ako, Dylan? Sabi ni Daryl habang nakatayo sa harapan ni Jessica,
maingat niyang hinawakan ang kamay nito, makikita ang kagalakan sa kanyang muka. Oo, siya ang apo mo. Saan ka pumunta sa nakaraang mga taon, pa? Gulat na sinabi ni Dylan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito kapag pinatay ko na ang lahat ng mga ito, ngumisi si Daryl habang nakatalikod siya kay Court. Ikaw pala si Daryl. Ang master ng pamilyang Crawford na nawala ilang dekada. Naiintindihan ko na ngayon. Ito ang perpektong pagkakataon para magpakita ka ngayon. Papatayin kita kasama ng iba pang miyembro ng pamilyang Crawford. Sa ganoong paraan, wala nang miyembro ng pamilyang Crawford ang makikita sa balat ng lupa, sagot ni Court na may kasamang mapahamak na tawa. Ha? Plano mo kaming patayin? Kahit si Christopher Moldel ay hindi magyayabang sa harap ko, sabi ni Daryl habang nakalagay ang dalawang kamay sa kanyang likuran na may malamig na ngiti sa kanyang muka. Anong sinabi mo? Parehong natulala sina Court at Parker nang marinig nila ang pangalang iyon. Mukhang kilala mo ang third uncle ko na si Christopher na isang elder din sa pamilyang Moldel, tama ba? Pero hindi niya pa nababanggit ang isa, Daryl noon, sagot ni Court nang tumalon ang tibok ng kanyang puso. Kakaunting mga tao lang sa Secret Society ang nakakaalam tungkol sa misteryosong Christopher na tinuturing bilang isang totem ng pamilyang Moldel. Sa pananaw ni Court, isang regular na mayamang pamilya lang ang pamilyang Crawford. Kaya sa paanong paraan nakilala ni Daryl ang matandang iyon? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang mga Secret Society na tulad nyo ay may kanya-kanyang mahigpit na mga alituntunin na dapat sundin. Isang universal rule para sa inyong lahat na hindi kayo pwedeng makisangkot sa mga taong mula sa outside world ng basta-basta, hindi ba? Pero iyon ang ginagawa nyong mga bastos kayo. At saka, bumuo ka pa ng sarili mong pamilya para lang makialam sa mga ordinaryong tao. Matapang ka pa para sabihin na gusto mong sirain ang buong pamilyang Crawford. Hindi parang minamaliit nyo ang mga rules ng pamilyang Moldel, sabi ni Daryl nang hindi niya pansinin ang tanong ni Court habang papunta sa seat of honor at umupo doon, habang tumatawa. Older Master Crawford, anong kinabibilangan mong pwersa? Isa ka lang naman na makapangyarihan at mayamang negosyante, hindi ba? Paano mo nalaman kung ano ang nangyayari sa loob ng secret societies? Tanong ni Court. Humph. Ako ay kabilang sa Soul Palace. Akala ko pa naman ay nabanggit na ni Christopher sa iyo ang society. Soul Palace, sagot ni Court nang kumibot ang talukap ng kanyang mga mata. Mumula sila sa Soul Palace, nauutal na sinabi ng ibang mga tauhan ni Court nang magkatinginan sila sa isa't isa sa sobrang takot hanggang sa umatras na lamang sila. Halos imposible para sa lahat ng mula sa Secret Society na hindi malaman ang reputasyon ng Soul Palace. Nagkaroon ng maraming Secret Society sa Weston noon. Gayunpaman, ang isa sa mas maunlad na secret societies noong panahong iyon ay pinatay ng Soul Palace sa loob lamang ng isang gabi. Madalas na nag-iiwan ng mga bakas ang Soul Palace sa tuwing may kinakalaban sila upang hanapin sila ng mga taong gustong maghiganti at sa huli ay papatayin nila ang mga ito. Gayunpaman, walang sinuman ang nangahas na gawin ito. Dahil sa insidenteng iyon, natural lang para kay Court at sa kanyang mga tauhan na matakot nang makita sila. Ikaw pala ang master ng Soul Palace dahil ikaw ay kabilang sa pamilyang Crawford, Daryl. Ayan pala ang ginagawa mo nitong mga nakaraang dekada. Inaamin ko na hindi ko alam ang lahat ng ito, pero sa wakas ay nakita ko na ang malaking larawan. Ano ang ibinunyag sa iyo ngayon na nakilala mo ako? Kalahating taon na ang nakalipas, ang pinakamamahal kong pangatlong anak na si Jet ay kinidnap ng isang misteryoso at makapangyarihang tao sa Mayberry. Hanggang ngayon, wala pa rin akong alam kung nasaan siya o kung buhay pa ba siya. Pagkatapos ay dumagdag pa ang pagkamatay ng pamilyang Moldel sa Logan Province. Iniisip ko kung ikaw ang may pakana sa lahat ng iyon. Sabi ni Court habang namumula ang kanyang mga mata at puno ito ng hinanakit. Galit na sumigaw nang marinig niya iyon, ng ina mo. Kahit na hindi gumalaw si Daryl, naramdaman ni Court ang dalawang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Napakatagal ko nang nabubuhay sa mundong ito, kaya ang iyong pangatlong anak at mga miyembro ng pamilya mo ay mga kwentang hamak lang sa aking paningin. Dahil wala kayong kwenta sa akin, bakit ko sayangin ang mga brain cells ko pag-iisip kung paano haharapin ang lahat ng ito? Nakakadismaya. Nakahawak lang si Court sa kanyang nasaktang pisngi at hindi siya naglakas loob na magsalita pa. Natuwa si Dylan at ang iba pang miyembro ng pamilyang Crawford nang makita nila ang kanyang reaksyon. Hindi ko akalain na magiging makapangyarihan ka ng ganito pa. Sabihin mo ang totoo, hindi ba nga tauhan natin ang pumatay sa mga Moldel sa Logan Province?
Tanong ni Dylan na magkaroon siya ng kumpiyansa ngayong nakita niya kung gaano kalakas ang kanyang ama. Bumuntong hininga si Daryl habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na nakaupo sa tabi niya. Paano ko nga ba sasabihin ito? May kinalaman ako dito pero hindi ako ang gumawa nito. Masasabi ko ngayon na isang Crawford ang may gawa nito. Sa totoo lang gagawin ko ito kung wala akong pakialam sa seniority. Nagagalit lang talaga ako sa mga bastard na iyon na gustong makuha ang pamilyang Crawford sa loob ng mahigit 20 taon na ngayon. Sa dinami-dami ng mga tricks na meron sila, hindi ko akalain na magkakaroon pa sila ng lakas ng loob na gawin ito pagkatapos ng nangyari sa Morningstar family, galit ng pinaliwanag ni Daryl. Naramdaman ni Court na kumibot ang gilid ng labi niya nang marinig niya iyon. Oh? Isang tao mula sa pamilya natin ang may kagagawa nito. Bukod sa'yo, sino pa ang may malakas na kapangyarihan para gawin ito? Naguguluhang tanong ni Dylan. Nagtataka din ako, Lolo. At saka, bakit hindi ka nagpakita noon? Hindi sana nakaharap ng pamilya natin ang napakaraming mapanganib na sitwasyon kung noon ka pa nagpakita. Regardless, patayin niyo silang lahat ngayon at siguraduhin walang makakatakas ng buhay. Sabi ni Jessica. Hahaha. Hindi ko akalain na makukuha ng apo ko ang ugali ko. Mas gusto kita kumpara sa duwag kong apo, sagot ni Daryl sabay tawa ng malakas. Sabihin na lang natin na hindi ako pumunta dahil sa mga personal na rason na ayaw kong pag-usapan sa ngayon. Hindi ko kailangang harapin ang mga mukong na ito, lumapit ka sa akin. Sabi ni Daryl nang lumingon siya sa lalaking nakaitim na robe. Pakitingnan kung nakabalik na ang iyong master, utos ng matanda. Ilang oras nang nakalis ang iyong master sa Logan Province. Nakarating na siya sa isla. Sabi ng isa sa maraming subordinates ni Daryl. Iyong master. Sinong iyong master ang tinutukoy mo, pa? Naguguluhan na sinabi ni Dylan. Haha. Malalaman mo ito kapag dumating na siya, sabi ni Daryl habang umiiling na may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Nandito na siya, dagdag ni Daryl nang itinaas niya ang kanyang ulo para tumingin sa labas ng hall. Nang marinig iyon, napalingon ang lahat sa direksyon kung saan nakatingin si Daryl. Naglalakad papunta sa kanila ang isang binata mula sa Main Plaza, ang isang binata na nakasuot ng itim na suit. Nang makalapit na siya, ang lahat ng mga tauhan niya na nakatayo pa rin sa may pintuan ay magalang na yumuko at sinabi, "Yung master." Gerald, sabay na sumigaw sila Dylan at Jessica. Ang mga labi ni Dylan ay kumikibot sa sobrang tuwa at si Jessica naman ay naantig na bigla na lamang niya tinakpan ang kanyang bibig. Ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Crawford ay nakatitig kay Gerald. Isang taon na mula nang mawala ako, Mama. Papa. Ate, nakabalik na rin ako sa wakas. Sabi ni Gerald habang nakaluhod siya sa tabi ng kanyang tatay. Gerald. Ma, masaya ako na nakabalik ka na. Isang taon na mula nang mawala ka. At akala ko pa nga na. Hindi na napigilan ni Julia na humagulgol ng sobrang lakas dahil nalaman na niya ngayon na buhay at maayos pa ang kanyang anak. Nakakahanga. Hindi ko inakala na magiging promising, mature, at strong ang anak ko habang wala ka. Hindi talaga ako makapaniwala, sabi ni Dylan habang umiyak siya. Pinunasan ni Gerald ang luha ng kanyang mga magulang at pagkatapos ay lumingon siya kay Daryl. Sa wakas ay matutupad ko na ang mga expectations mo, Lolo. Oo, Gerald. Nararamdaman ko na ang iyong aura ay mas malakas kaysa dati. Mas mahusay na ang inati condition mo kaysa sa akin, sagot ng matanda bago tumingin kay Court. Napakabigat ng pressure na ibinigay sa iyo ng mokong na iyon noong nakaraang taon kaya kinailangan mong magpalakas, tama. Sige at maghiganti ka ngayon. Siguraduhin mong pahihirapan mo siya, nakangiting sinabi ni Daryl. O naman. Lahat ng nakaraan nating sama ng loob ay ayusin na natin ngayon din, sagot ni Gerald nang tumayo siya para tignan si Court. Ikaw pala ang may kagagawan nito, Gerald. Ikaw ba ang may kinalaman sa pagkawala ni Jet? Tanong ni Court habang nagngangalit siya sa sobrang galit. Oo, ako ang may kagagawan nito. Iniwan ko siya sa Poisonous Mosquito Valley at agad siyang kinain ng buhay ng milyon-milyong lamok na umaligid sa kanya. Siniguro kong walang natirang buto sa pinangyarihan, kaya sigurado ako na mahirap siyang matunton, sagot ni Gerald. Ano? Ikaw? Nagsisisi akong hindi kita pinatay noon pa man, Gerald. Tatapusin kita ngayong inamin mo na ikaw ang pumatay sa anak ko. Ipaghihiganti ko ang aking mga anak kung ito ang huling bagay na gagawin ko, sigaw ni Court nang tumalon siya sa ere, at naghanda siyang sugurin si Gerald.
Ang inner strength ni Court ay makapangyarihan at tumutugma ito sa kanyang ugali. Gayunpaman, kahit na makapangyarihan siya ay isang hamak na regular na makapangyarihang champion pa rin. Isang taon ang nakalipas, takot na takot sa kanya si Gerald at gayon din ang mga mula sa pamilyang Moldel. Ngunit si Court ay isang hamak na tao lamang ngayon. Gaya ni Court, tumalon din si Gerald sa ere ngunit mas mabilis ang kanyang kilos at mas kontrolado niya ang kanyang sarili. Sinuntok ni Gerald ang sikmura ni Court at namamangha ang lahat ng biglang tumilapon paatras ang katawan ni Court. Bumagsak siya sa isang stone pillar at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Makikita ang isang malalim na indent sa gitna ng pillar dahil sa malakas na impact. Napakalakas ng inner strength mo. Nakikita ko na ngayon kung paano mo pinatay ang buong pamilya ko, sabi ni Court habang ang nang mapakunot noo at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Habang inihahanda ni Court ang kanyang sarili na umatake kay Gerald, si Dylan naman ay excited at proud na tumingin sa kanyang ama bago siya nagtanong, itinuro mo ba sa kanya iyon, pa? Kailan pa naging ganito kalakas si Gerald? Haha, kalahati lang ng alam niya ang itinuro ko sa kanya, sagot ni Daryl habang umiiling at may mapait na ngiti sa kanyang labi. Si Dylan ay tuwang-tuwa sa panonood ng laban ng kanyang anak. Kahit si Jessica ay masaya habang siya ay sumigaw, halika, Gerald. Patayin ang matandang bastard na iyon. Talunin siya hanggang kamatayan. Si Parker, sa kabilang banda, ay lumingon kay Daryl bago magalang na nagtanong, ang paghusga mula sa iyong aura, maaari mo bang maging isa sa mga alamat tulad ng aking ikatlong tiyuhin, si Christopher? Nagtatanong siya mula nang siya ay natigilan sa kung gaano kalaki ang isang kawalan na si Court ay talagang inilagay sa kabila ng pakikipaglaban sa batang Gerald. Naisip lamang ni Parker kung anong antas ng lakas ang tunay na mayroon si Daryl bilang tagapayo ni Gerald. Ha? Sinasabi mo ba na hindi pa nasasayang ni Christopher ang kanyang oras sa mga nakaraang ilang dekada? Ano, nakarating din siya sa lupain ng mga alamat, tinanong si Daryl bilang kapalit. Meron siya. Ano? Hindi mo ba sinabi na ang Great Old Master Moldel ay namatay, Lolo? Tinanong si Winnie, na nasa pagkabigla pa rin, habang patuloy siyang nanonood ng laban ni Gerald at Court. Walang kapararakan. Iyon ay isang bulong-bulungan lamang. Pagkatapos ng lahat, paano namin mailantad ang pagkakakilanlan ng Great Old Master Moldel? Gayunpaman, ikaw ay isang junior lamang kaya natural para sa iyo na hindi malaman ang isang bagay tungkol dito, sagot ni Parker. Pagkatapos, si Gerald ay isang kampeon din ngayon. Malakas siya, tinanong muli si Winnie, ang kanyang puso na may mga komplikadong emosyon. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ang siyang nagligtas sa kanya noong una siyang pumunta sa pamilyang Moldel upang maghanap ng tulong. Pagkatapos nito, si Winnie ay malubhang nasugatan at naghihirap mula sa anemia. Salamat sa donasyon ng dugo ni Gerald, ginawa niya itong buhay. Kahit na, palagi siyang tumingin sa kanya dahil itinuring lamang niya na isang regular na tao mula sa ordinaryong mundo. Ngayon na siya ay napakalakas, gayunpaman, si Winnie ay nagkakaroon ng komplikadong mga saloobin. Paano nakakagulat? Itama mo ako kung mali ako, ngunit pagkatapos na obserbahan si Gerald ng ilang sandali, ipinapalagay ko na hindi siya kampeon, Ginoo. Maari bang tama ang hula ko? Tinanong ni Parker na hindi nagsisikap na itago ang kanyang bahagyang pagkabalisa habang lumingon siya kay Daryl sa kawalan ng paniniwala. Hahaha. Mukhang medyo may kaalaman ka, sagot ni Daryl na may isang mapagmataas na ngiti. Diyos ko! Mumbled Parker habang siya ay nagstaggered ng ilang mga hakbang pabalik, ang kanyang mukha ngayon ay napakamaputla. Sa kabutihang palad, pinamamahalaang ni Winnie na suportahan siya sa oras. Sa paghahanap ng kakaiba, tinanong niya pagkatapos, ano ang ibig mong sabihin, Lolo? Sa kabila ng kanyang mabilis na paglaki sa mga tuntunin ng lakas, wala akong nakikitang issue sa kanya na may pamagat ng kampeon. Pagkatapos ng lahat, dapat na siya ay dumaan sa matinding pagsasanay upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Hindi siya isa. Ngayon na sinagot ng matanda ang aking tanong, ligtas kong sabihin na si Gerald ay hindi kampeon, sagot ni Parker. Iminumungkahi mo ba na mayroon siyang mas mataas na pamagat? Napahinga siya, pagkatapos ay tinitigan ni Parker ang mata sa Gerald habang siya ay nanginginig habang nagbubulungan. Siya ay isang mahusay na master. Ang kaharian ng mga alamat ay ang pinakamisteryoso ng mga realms pagdating sa sinaunang martial arts. Marami ang nabigo na makarating doon kahit na matapos ang paggastos ng kanilang buong buhay na sinusubukan upang makamit ito, at kasama dito ang mga tao mula sa loob ng mga lihim na lipunan. Wano.
Hindi ka maaring maging seryoso, maaari mo, lolo, nasiraan si Winnie habang bumagsak ang panga niya. Siya ay tunay na mahusay na Panginoon, sagot ni Parker, nanginginig pa rin sa buong tumango siya. Parin, isang mahusay na master sa kanyang edad. Bukod sa taong iyon, si Gerald ang nag-iisang tao na nakamit ang pamagat ng mahusay na master sa gayong edad, idinagdag Parker. Ano ang isang mahusay na master, tatay? Isa na si Gerald, tinanong ni Dylan na walang ideya kung ano ang isang mahusay na master. Gayunpaman, mula sa narinig niya, alam niya na dapat itong isang napakataas na tagumpay. Haha! Sa katunayan, tunay na nakarating si Gerald sa lupain ng mga alamat. Ito ang dahilan kung bakit nagulat ako nang makilala ko siya kanina. Mula sa aking tinantya, kailangan ni Gerald ng hindi bababa sa 1 dekada o 2 upang makamit ang kaharian na iyon, at iyon ay kung siya ay lubos na may talento at may pambihirang biological na pakinabang, sagot ni Daryl na mukhang maingat na itinatago ang mga pangunahing katotohanan sa kanyang paliwanag, kahit na malinaw na makita ang lahat. Oo, Panginoon. Mula pa nang uminom ang batang Panginoon ng banal na dugo, tila mabilis siyang sumulong sa kanyang pagsasanay. Mula sa nakikita kong personal, nakarating na siya sa lupain ng mga alamat. Kahit na sa kanyang pinakamasama, siya ay nasa antas pa rin ng kalahati ng isang mahusay na master. Gaano katindi ang bihirang? Tila na ang banal na dugo ay nagtrabaho, tulad ng isang anting-anting, sabi ni Wilson na nakatayo sa tabi ng buong oras na ito. Hindi. Hindi lamang ito dahil sa banal na dugo, sagot ni Daryl habang siya ay umiling. Nagmasid ako kay Gerald mula nang pumasok siya sa buwagan. Sasabihin ko ngayon na ang banal na dugo ay makakatulong lamang sa kanya na kontrolin ang kanyang pag-ugali. Sa anumang paraan ay makakatulong ito sa kanya na madagdagan ang bilis ng pagsasanay. Sa pag-unawa nito, natapos ko na kung paano siya naging isang mahusay na master ng mabilis, idinagdag ni Daryl na may bahagyang nakasimangot. Ano ang iyong natapos? Bueno, parang may nag-instill ng maraming potensyal sa loob ni Gerald. Natatakot ako na ang kanyang katawan ay hindi normal mula sa kalahating taon na ang nakalilipas. Matagal na palang hindi normal ang pangangatawan niyong master. Hindi nakakagulat, sabi ni Wilson, pakiramdam na napaliwanagan. Sino ba talaga ang unang master ni Gerald? Ang taong Finlay na ito. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya. Kung ang katawan ni Gerald ay nakapagbago ng labis sa loob lamang ng kalahating taon, nagtataka ako kung anong antas ng pagsasanay si Finlay mismo. Naisip ni Daryl sa kanyang sarili. Isang sigaw ang nagbalik sa atensyon ni Daryl kay Court habang pinapanood ng lahat ang matandang lalaki na nahulog mula sa kalagitnaan ng hangin bago sumuka ng dugo. Ikaw! Pumasok ka na sa lupain ng mga alamat. Paano? Paano ito posible? Sigaw ni Court, ang kanyang pagkabigla ay maliwanag mula sa kanyang tono. Tulad ng iminumungkahi ng pamagat, ang mga alamat lamang ang maaring makapasok sa kaharian ng mga alamat. Mula sa alam ni Court, si Christopher mismo, na sumailalim sa napakaraming pagsasanay, ay halos hindi makapasok sa kaharian ng mga alamat. Ngunit narito si Gerald. Ang isang binata na pinamamahalang upang makamit ang katayuan ng mahusay na master sa kabila ng Court na dati nang itinuturing sa kanya bilang isang tao na walang kamalayan. Maraming beses nang mas malakas si Gerald kaysa sa pinakamalakas na kalaban ni Court. Si Court ay tunay na hindi nakikipagkasundo sa katotohanan, at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa tanggapin ito ng kusang loob. Well, mamatay ka sa nilalaman, Court. Kung may gusto kang sisihin, hayaan mo muna ang iyong sarili sa pag-arte sa araw na iyon. Para sa halos pag-iwan sa akin ng anumang liway upang mailigtas ang aking sarili. Sa wakas ay hihiganti ako ngayon, sigaw ni Gerald habang mahigpit niyang hinimas ang kanyang mga kamao. Naghihintay si Gerald sa araw na ito para sa isang buong taon. Pagkatapos ng lahat, siya ay tumatakbo ng halos lahat ng panahong iyon, kahit na hindi na makakauwi. Ano pa, kahit alam niya na ang kanyang pamilya ay patuloy na nasa panganib, ang lahat ng Gerald ay maaaring gawin pabalik pagkatapos ay panoorin ng walang magawa at manalangin para sa kanilang kaligtasan. Nangyari ang lahat dahil kumilos si Court sa linya at tumanggi na mag-iwan ng anumang liway. Dahil dito, labis na nagdusa si Gerald sa nakaraang taon. Gayunpaman, ngayon ang lahat ng pagdurusa ay magiging kapaki-pakinabang. Nakikilala kung gaano kalaki ang pagpatay sa pagpatay ni Gerald, hindi makakatulong si Court ngunit gulp ng kaunti. Nabuhay si Court sa buong buhay niya sa pakikitungo sa mga makapangyarihang negosyo. Malapit na rin siya sa pag-iisa ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Upang isipin na ang kanyang buhay ay magtatapos sa mga kamay ng isang binata.
Hindi. Hindi lang siya maaaring mamatay ng ganito. Wait. Hindi mo ako papatayin ngayon, Gerald. Ako. Ako ang pangalawang master ng pamilya Moldel. Isang malakas na lihim na lipunan. Paano? Gaano ka katapang nag-iisip ng pagpatay sa akin, sigaw ni Court, dahan-dahang gumapang habang tinakpan niya ang kanyang nasugatang dibdib. Parker! Parker! Papatayin niya ang mga tao mula sa pamilyang Moldel. Magsalita ka, idinagdag ni Court habang lumingon siya kay Parker. Kapag ang dalawang partido ay nagsisimula ng isang labanan na may kamatayan ang indikasyon kung sino ang natalo, kung hindi ka tapusin ni Gerald ngayon, kung gayon maaari rin siyang ituring na kasing ganda ng patay, sagot ni Parker ng malamig. Kung nais ni Parker na maging franker, sasabihin lang niya kay Court na inaasahan niya na natapos ni Gerald ang kanyang buhay ngayon. Sa pagkamatay ni Court, mahalagang tanggalin ni Gerald ang isang malaking isyu. Haha! Kahit na ang iyong kapwa Moldelos ay hindi handang tulungan ka. Sa palagay ko ay nagpapakita kung anong uri ng pag-ugali ang karaniwang ipinapakita mo sa mga nasa ilalim mo. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Naririnig kung gaano kalamig ang tono ni Gerald, patuloy na lumakad pabalik si Court habang siya ay humingi ng tawad, no. Hindi mo ako papatayin, Gerald. Ikinalulungkot mo ito sa nalalabi mong buhay kung gagawin mo. Nang maglaon, silang dalawa ay nakarating sa isang kama ng bulaklak at ang maputla na mukha na si Court ay natapos na natitisod bago bumagsak sa kanyang puwit. Dahil sa pagsuntok ni Gerald sa kanyang dibdib kanina, halos nawala na ang lahat ng kanyang lakas. Parehas mo, sabi mo. Tama yan. Alam ko na sinisiyasat mo ang Son Ligwe dahil sa pagkawala ng iyong kasintahan at pangalawang tiyuhin. Nakita ko pa ang inaasahang mapa. At masisiguro ko sa iyo na tiyak na naugnay ito sa Son Legu, sagot ni Court na may gulp. Naririnig iyon, lumingon si Gerald sa kanyang lolo. Si Daryl mismo ay sumimangot ng bahagya bago tuluyang tumango kay Gerald. Kasama nito, lumakad si Daryl sa dalawa bago sabihin, kung alam mo talaga kung nasaan ang lokasyon sa mapa, isasaalang-alang ko na mabuhay ka. Ngayon iwaksi ito. Haha! Gerald. Nakita ko ang bundok sa mapa bago. Ito ay tinatawag na Warhill Mountain, at ito ay isang napakamisteryosong lokasyon. Para sa mga nagsisimula, ang lahat sa loob ng lugar na iyon ay patuloy na nagbabago ng pagbuo. Ano pa, kung wala kang isang espesyal na kahoy na token, hindi mo mahanap ang lugar, kahit nahahanapin mo ito sa iyong buong buhay, paliwanag ni Court, mabilis. Isang kahoy na token? Anong uri ng kahoy na token? At paano natin hahanapin ang Warhill Mountain na ito, tanong ni Gerald. Kung nahanap nila ang lugar na iyon nang walang labis na problema, kung gayon ang pag-alis ng mga lihim ng Son Ligwe ay hindi nakukuha ng mas mahaba. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.